So sabi sa advertisement nila, itong sapatos daw ay nakadesign para sa everyday running. So saan kaya pwede ito? Sa mabagal na takbo, sa mabilis na takbo, sa short distance or long distance. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin authorized sellers ng 361 Degrees na nakabase sa TikTok shop para i-test o gawan ng review, pero hindi ako binabayaran para gamitin ito o gawan ito ng review. At lahat ng opinion ko dito ay based sa experience ko. Pag-usapan natin ng specs itong sapatos. Itong upper layer niya ay jacquard vest, tapos ito ay single layer lang. Medyo manipis ng konti, tapos may pagka-transparent siya. So, nakikita na yung medyas na sinusuot mo. Tapos, marami siyang maliliit na butas, lalo na dito sa may bandang toe box. Para yan sa pagiging breathable. Tingnan nyo guys, oh. Tatanggalin ko yung palaman para makita nyo kung gaano siya ka-transparent. Ayan. Sana napapansin nyo yung pagiging transparent niya. Itong toe cap niya, sakto lang ang lambot. May enough support para sa toes natin. Tapos itong nakikita nyong kulay green na to, ito ay reflectorized design. So dagdag visibility yan kapag tumatakbo tayo sa kalsada na madilim. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. So meron siyang pampitong lacing holes. Kung sakali maluwag ito sa inyo, mahigpitan nyo ito ng maayos o mako-customize nyo yung pagtali nyo dito para may lock nyo ng maayos yung paa nyo dito sa loob ng sapatos. Kung napapansin nyo, dito sa gitna, itong kulay blue na to, isa to sa pinagsusuotan ng sintas. Tapos connected yan dito sa may midsole na to. So para siyang strap, nakakatulong yan para may lock ng maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Bukod dyan, meron pa ring strap dito sa loob ng sapatos na connected naman dito sa tang. Nakakatulong din yon para may lock ng maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Yung sintas naman ito, medyo mahaba kung nakalagay siya sa pang-anim na lacing holes. Pero kung ilalagay natin sa pang-pitong lacing holes, sakto lang yung haba nito. At kung napapansin nyo, yung kulay gray na to, itong stripe, reflectorized ito. Yung tang naman niya, sakto lang ang lapad. Parang medyo makapal yung kanyang material, pero walang foam. Parang mesh ito na breathable. Tingnan nyo guys, oh. Yung haba naman nito, sakto lang din. Yung color lining naman niya dito sa part na to, hindi masyado makapal yung foam, pero malambot. Dito sa gitna, medyo makapal yung foam, malambot. Nakakatulong to para maging comfortable yung paa natin dito sa loob ng sapatos, lalo na yung bandang Achilles. At meron ako nararamdaman na heel counter, so hindi basta-basta dudulas yung heel mo dito kapag tumatakbo ka. Dito sa back, dito sa taas, matigas. Pero dito sa baba, may nakaumbok, matigas. So nakakatulong to para may lock ng maayos yung heel natin dito sa loob ng sapatos para hindi basta-basta gaya-gewang kapag tumatakbo tayo. Nakakadagdag sa stability. Yung midsole naman ito, hindi nila dineclare kung anong klaseng material ang ginamit nila dito, kung ito ba ay EVA o nylon, kasi yung Extreme ay nylon yung sinabi nilang material dito, pero dito sa Extreme Light, hindi nila dineclare kung anong klaseng material. So, base experience ko, yung Extreme Light ay magaan, tapos malambot. Pero tingnan natin kung magiging malambot ba ang pakiramdam ko sa midsole nito kapag naitakbo ko na. At ang sabi sa advertisement nila, itong midsole daw, dito sa may bandang forefoot, yung structure dito ay merong rolling proportion. So ibig sabihin, yung forefoot nito ay may pagka-aggressive. So kung ganun, pwede ito magamit sa speedrun. Pero tingnan natin kung ano ang magiging experience ko dito. Papakaramdaman ko ng gusto. Nga pala guys, yung kapal ng midsole nito dito sa forefoot ay 24mm, tapos dito naman sa heel ay 30mm. So meron itong 6mm drop. So ibig sabihin, low drop ito sa mga forefoot striker, midfoot striker, natural ang foot strike natin dito. Kung napapansin nyo itong midsole nito dito sa gitna na to, ito ay extended midsole. So ibig sabihin, nakalubog pa ng konti yung paa natin dito. Kung ikaw ay nag-overpronation, malilimitahan nito o masasalo nito yung overpronation mo. Kung ikaw naman ay supination na katulad ko, itong part ng midsole nito ay extended. So ibig sabihin, nakalubog pa ng konti yung paa natin dito. So nalilimitahan nito o masasalo nito yung supination natin. At yung mga extended midsole na yan ay nakakadagdag sa stability. Yung rubber outsole naman ito, hindi nila dineclare kung anong klaseng material ang ginamit nila dito. Pero sa advertisement nila, meron daw itong properties na wear resistant at anti-slip. So papakaramdaman ko ng gusto ito kung makapit ba talaga ito sa kalsada. At kapag tinitingnan ko ng ganitong angle, ito sa kabila, medyo makapal naman. Tingnan nyo guys, oh. Ganitong angle. Ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko na naman yung rubber outsole nito pagkatapos kung itakbo kung mabilis bang mapudpod yung rubber outsole ito. Kung napansin nyo yung kanyang rubber outsole dito sa part na to, pa-curve. So sa mga nag-overpronation, masasalo nyan. Sa mga supination naman na katulad ko dito sa part na to, pa-curve din yung kanyang rubber outsole. So masasalo din yan yung supination natin, yung patagilid. So yung mga pa-curve ng rubber outsole nito ay nakakadagdag sa stability.
So ito naman guys yung kanyang insole. Medyo makapal, malambot, flat lang. Medyo makapal din dito sa may bandang heel, malambot. 203 grams sa size 7, ang ganin tong itakbo. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung anong magiging opinion ko dito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pa-subscribe naman po ako, wala naman ba ito malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. So yung ginawang takbo ko dito guys ay easy run na may kasamang speedrun at may time na nag-sprint ako. So naka 16 kilometers ako dito, oras 1 hour and 46 minutes, average pace 6 minutes and 38 seconds, average SR 140 BPM. Pag-usapan muna natin na naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, yung footbed niya medyo malapad ng konti, pero yung upper layer ng toe box hindi ganun kaluwang. Pero yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag at hindi naman masikip. Sakto lang. Dito sa gitna, sakto lang din yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag at hindi masikip. Meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Dito naman sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag at hindi rin masikip. So sa tingin ko itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa at sa narrow ang paa. Hindi pwede guys sa sobrang lapad na paa kasi baka masikip na kayo dito sa may bandang toe box. Kung sobrang narrow naman ang paa mo, kailangan mo magsuot ng medyo makapal na medyas kasi baka maluwagan ka sa footbed ng toe box. Pagdating naman po sa sizing nito, ito ay true to size. No nasa 1 kilometer na ako, nagpe-pace ako dito ng 5 minutes per kilometer, 6 minutes per kilometer, naramdaman ko na yung pagiging malambot ng midsole nito. Hindi naman sobrang lambot, malambot lang siya na comfortable yung nararamdaman ko dito. At nag-i-enjoy yung bawat takbang ko sa pagiging malambot ng midsole nito. Sa pagiging malambot ng midsole nito, pwede mo may takbo ito ng easy run at LSD. I-compare naman natin yung pagiging malambot ng midsole nito dito sa ibang sapatos. Dito sa Camel Crown Flying Bird, may pagka-similar sila ng pagiging malambot pero mas malambot pa rin ito ng kaunti. Pero mas magaan naman ito. Dito naman sa Chodan Wind 3 TR, mas malambot ang midsole nito kaysa dito at mas magaan ito. Dito naman sa X-Step 2000 KM 3.0, mas malambot ang midsole nito kaysa dito at mas magaan ito. Dito naman sa Anta Travel PG7 1.5, may pagka-similar yung pagiging malambot ng midsole nila pero nakakangat ito ng konti pero mas magaan naman ito. Sa pagiging responsive naman ng midsole, tumatakbo ko ng 5 minutes per kilometer, 4 minutes per kilometer, meron ako nararamdaman na bouncy feeling dito sa midsole, lalo na dito sa may bandang forefoot, pero hindi ganun kalakas guys. Sakto lang yung bouncy feeling nito sa non-carbon plated running shoes. Sinubukan ko mag-sprint dito at umabot yung pace ko ng 3 minutes and 8 seconds. Napanatili niya yung pagiging responsive na midsole. Meron pa rin ako nararamdaman na bouncy feeling. Pero hindi na nadagdagan yung lakas niya. Yung reaction naman ng midsole nito guys sa mabilis na pace ay pwede natin magamit sa speed training, sa interval, tempo, at fartlek. Ang isa sa napansin ko dito nung tumatakbo ko na mabilis, ang ganya. Para sa akin, pwede ito magamit sa race event. Sa pagiging stable naman ito, stable to sa pantay na kalsada. Napapadaan ako sa pakob na kalsada, stable pa rin yung nararamdaman ko dito. Idinaan ko ito sa palikong kalsada tapos pataas. Pababang kalsada tapos paliko.
stable pa rin yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse. Isa sa nagpapa-stable dito guys ay yung malapad niyang outsole. Malapad yung kanyang forefoot at medyo malapad din yung kanyang heel. So itong sapatos na ito guys ay neutral shoe at hindi stability shoe. Sa pagiging aggressive naman ito, hindi sa sobrang aggressive, sakto lang. At ang sarap niyang itakbo sa forefoot strike at midfoot strike. Dahil sa kapag tumatakbo ko na mabilis, parang nararamdaman ko pag bumabagsak yung paa ko, parang gusto niya na kagad i-lift. Gawa nitong rocker. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa forefoot striker, midfoot striker, hindi pwede kayo sa heel striker kasi kapag babagsak yung heel nyo, medyo malalim. Pero kung nag-aaral ka mag midfoot strike, pwede mo itong gamitin. Yung rubber outsole naman ito, hindi ako nakakaramdam na dumudula sa kalsada. Makapit. Napapadaan ako dun sa palikong kalsada, makapit pa rin naman yung rubber outsole nito. Nakatulong sa pagiging stable nitong sapatos yung makapit niyang rubber outsole. Sa 16 km sa takbo ko dito, malambot pa rin yung nararamdaman ko sa midsole nito. So sa tingin ko, pwedeng maitakbo ito ng half marathon pataas. Kung ikaw ay magaan na katulad ko, kung sakto na yung BMI mo. Pero kung sobrang bigat mo, sa tingin ko pwedeng may takbo ito ng 10 km to 16 km sa inyo. So kung pwede ito sa easy run, LSD, speed run at race event. So sa tingin ko itong sapatos nito ay all-rounder daily trainer. Pag-usapan natin ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole niya. So naka 16 km na ito na nangyari sa rubber outsole niya. May konting-konting gasgas dito sa gilid. May konting-konting gasgas din dito. Dito sa gitna, wala pa masyadong gasgas. So sa tingin ko, matibay yung rubber outsole nito. Kahit nasa pronation ka o nag-o-over pronation ka, tatagal pa rin yung rubber outsole nito kasi dun sa mga pa-curve na rubber outsole. At mas tatagal yung rubber outsole nito dun sa mga pantay na bagsak ang paa. Ito naman ang nangyari sa midsole niya. May konting maliliit na bitak-bitak, hindi na bakbak yung extreme light. Dito naman sa kabila, may konting maliliit na bitak-bitak din, hindi naman siya malalim. So para sa akin, yung midsole niya ay matibay. Tingnan naman natin yung mga dikit ng upper layer at ng midsole kung nawala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So, nakadikit pa. Dito sa gilid. Nakadikit pa. Dito sa may bandang heel. Nakadikit pa. Dito sa back. Nakadikit pa. Dito sa inside wall. Nakadikit pa. Dito sa gitna. Nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box. Nakadikit pa. Dito sa harap. Nakadikit pa. So matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan natin na nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan, unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, nagustuhan ko yung design nito. Ang premium niyang tingnan. Para siyang nagmumukhang mamahalin. At para sa akin, pwede ito magamit pang forma. Pangalawang nagustuhan ko dito, ang gaan niyang itakbo. Napaka-effortless ng bawat takbang ko dito nung tumatakbo ko na mabilis. Pangatlong nagustuhan ko dito yung upper layer niya. Napaka-breathable. Hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos nung tumatakbo ko na mabilis. Hindi rin ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko. Pangapat na nagustuhan ko dito yung mga strap na nandito sa loob ng sapatos. Dahil doon, nakalak ng maayos yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Panglimang nagustuhan ko dito yung comfortable na nararamdaman ko sa midsole nito sa mabagal na takbo at mabilis na takbo. Panganim na nagustuhan ko dito, malit na bagay lang ito yung kanyang sintas na merong reflectorized design. Malit man bagay ito pero nakakatulong ito sa safety natin kapag tumatakbo tayo sa kalsada kapag madilim. At bira ka makakita sa ibang sapatos na yung sintas ay merong reflectorized. At ang pampitong nagustuhan ko dito, budget friendly lang ito. Nasa 2,000 plus ito kapag nilagyan niya ng vouchers. Ang hindi ko naman nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una yung kanyang upper layer. Madaling pasukan ng tubig. At ang pangalawang hindi ko nagustuhan dito yung kanyang insole. Flat lang. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Lagyan nyo po ng vouchers para mas makalas pa kayo. Ingat at transi po.